pag-awit upang sila po amang na sa umagang ito sa pagpapaawit. Ayan, hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga muli sa ating lahat. Ayan po, muli po ang nasa labas ay inaniyahan ko na po pumasok. At inaniyahan ko po ang lahat na tumayo. At pinabati ko din po ang ating bisita na nagaling pa po sa Amaling. And welcome back po sa aming bahay-sambahan dito sa Santa Fe. Ayan, isa po mapagpalang umaga. At ang lahat po ay ganyan kung ihanda po natin ang ating sarili upang awitan, itaas at sambahin ng ating Panginoon sa umaga nito. Hallelujah! Over me.
Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, Panginoon, kami pinagpapasalamat sa buhay at kalakasan, physical, spiritual, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na narito upang ilaan, Panginoon, ang oras na ito na sama-sama, Panginoon, magpurit, magsamba sa iyo, Panginoon, pangdakilain ang iyong dakilang panghanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong protection sa bawat araw, maging sa mga nagbiyahe, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa patuloy niyong, Panginoon, na protection, patnubay at gabay, Panginoon. Lord, hiniwilkap po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang manghuna, Panginoon, sa gawain ito. Ganon din ang Diyos, humingi din po kami ng kapatawaran sa isip, maging sa salita at gawa, Panginoon, upang maging karapat dapat, Panginoon, ang aming alay na handog, Panginoon, na awitin, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ang iyong pag-ibig, ang iyong mga salita, ang siyang nagbibigay sa amin ng malinaw na kaisipan, malinaw na pamumuhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong mga salita ay nanatili, Panginoon, ng bawat isa na nagiging matatag, Panginoon, namumuhay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat din, Lord, sa iyong pag-ibig na kung saan, Panginoon, ay nananatili sa puso ng bawat isa na nagkaroon kami, Panginoon, ng kagalakan, kapayapaan, kainahunan, katapatan, kabaitan, Panginoon, at kabutihan, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat, O Diyos, dahil patuloy pa rin kami, Panginoon, nananabik na hindi lamang tuwing linggo, Panginoon. Patuloy kami nananabik araw-araw, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay committed sa iyo, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, na walang dapat ikabisihan, Panginoon, dahil kayo, Panginoon, ay laging nariyan sa amin. Kaya, you are forever in my life, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa ipo namin itinataas at binabalik ang mataas na papuris at pagsambak sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng malakas na palakpakan ang ating Panginoon! Amen! Kaya patuloy po natin siyang itaas at ang lahat po ay naiyahan ko po na batiin po natin ang isa't isa na may ngiti sa ating mga labi at kagalakan sa ating mga puso. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same as you came near. From the everlasting to the world we live.
bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Isa pa, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Wala nang higit pa sa ligaya na darama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na buhay. Ang puri ko sa'yo ay alay, luwalhatiin ka magpakailanman. Tayo na sa piling niya, sama-sama isigaw ang pangalan ni Jesus. Liwanag ay magniningning sa buhay ko. Hallelujah, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay. Todo bigay. Hallelujah! Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Patuloy po natin siyang awitan. Patuloy na pasalamatan. Patuloy na itaas. Yes, Lord. We worship you, O God. Yes, Jesus. Puso ko'y hinudulog sa'yo, napapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo na ikaw ay mamastan, magalikat
para sabihin natin, pinupuri ka namin ng Jesus. Amen. Ayan, bigyan po natin muli na malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga nito. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa orisya natin nandun sa Panginoon. At ngayon po ay dadako po tayo sa testimony. Kung sino man po mayroong nakanta sa po may umaga, ay bukas po ang harapan para po ihayag sa umaga ito ang nagawa ng Panginoon sa ating buhay. Sige po, unahan po. Umaga sa ating lahat. Pinupuri ko ang Panginoon sa patuloy niyong pag-ingat sa akin. Kaya salamat sa Panginoon na ang kalakasan, ang buhay ay pinagkaloob mo sa akin at iningatan niya ako sa araw-araw kong buhay. Kaya salamat sa Panginoon na kahit may mga problema o mga ano natin, nasa buhay natin, pero andyan ang Panginoon na nagabigay ng kalakasan at nagbibigay ng katahimikan sa buhay. Kaya po rin ang Panginoon sa araw-araw ng buhay na nakaraos sa mga ating mga magsasaka. Kaya ay po rin ang Panginoon sa umaga ito na ang kalakasan ay laging suma sa akin. Po rin ang Panginoon sa umaga. Sino pa po ang may puto? Wala na? Wala na. Ibigay ko sa ating wala na. Ngayong umaga po ay kadako po tayo sa pagbibigay ng salita ng Panginoon na ating dalhin po na ating pastor na nagmumula po sa Amaling na walang iba po yung ating pastor Gaudencio Pasi. Amen. Hallelujah. People of God! Praise the Lord! Parang hindi pa tayo kumain Pero salamat sa Panginoon dahil nagkita-kita tayo muli. Very long time. At alam ko na yung pulpitong ito
ay napakalaking biyaya, at maiwan man tayo ng manggagawa na nandito, ay mayroong ipinapalit ang Diyos ng manggagawa nila. At yun po isa napakahirap Noong sa panahon nung sa amaling, iniwan sa akin yung amaling, ang hirap pong baguhin, Kung di man baguhin, ay ipunin ulit, yung trust ng mga membro, doon sa dating yung pinalitan. Mas maganda pa yung bago, yung unang pasok mo pa lang. Pero alam niyo po, nakita po namin na yung mga ganong bagay, kasi hindi naman tayo sa tao tumitingin, kundi ang ating trust ay sa Panginoon lamang. Kasi yung itong yung nangyari kay Richard, ay alam po natin, guro na po namin yan noon kung paano niya tinuro. Kami rin po ay kanyang nilinang. Tinuruan kung paano maglingkod, paano manampalataya, paano manindigan, paano gawin ng tama at mabuti yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Kaya ako po'y nagpapasalamat na sa privilege na makatayo sa lugar na ito upang ihayag ang salita ng Panginoon na mabuting bagay at katotohanan na dapat nating tanggapin na inilalagay sa ating buhay. Kaya nga yung aking ate ay matagal na rin talaga dito yan sila dahil dalaga pa yung sila, nandito na. Kahit ako nung binata ay nandito rin ako, diyan pa yata yung bahay yung lumang bahay. Diyan kami natutulog. Pumupunta ng Kuranta, diba? Sino pa yung mga kasama ko dito noon? Sila Tremilbin Katoliko. Katulog kami dito yan noon. At yung mga kabasketball ko dito noon, sila Ray, sila Bongbong, dalawang Bongbong. Ngayon, iba-iba na yung buhay. At ang mga young people na nandito, meron ng mga asawa at may mga apo na. Brother Johnny. Si Jerry na lang hinihintay ko Pero nananalangin kami na ate ko. Pero hindi lang imposible. Maswerte si Sister Jerry. Walang, di ba? Wala siyang kasama. Okay, yung si Ate Merna, nawala. Diba? Si Merna na Daniel. Ay, kaanuhan ni Merna Daniel yun, diba? Kaya, pero mapalad, mapalad tayo. Nadatnan tayo ng Panginoon na tapat na naglilingkod sa Kanya. Diba? Amen! Yung mga nanatili dito na tapat na naglilingkod sa kanila ang Panginoon. Okay, tatay, diba? 80 years old na, hanggang ngayon naglilingkod pa ng Panginoon sa Panginoon. Doon po sa outreach namin, si Pastor Raguma, matanda na rin po yun. Hindi namin alam kung anong edad. Basta sabi niya, taxibol ang kanyang papanganakan. Hindi namin alam kung anong taxibol. Iba-ibang panahon. Pero sabi doon sa datos, ay nasa 90 years old na siya. Bulag na siya, pero 2 to 3 kilometers yung nilalakad niya. Ang tangan-tangan niya ay yung tungkod ng asawa niya. Nilalakad din yun tuwing linggo. Hawak-hawak ng asawa niya at siya ay nakahawak mo sa tungkod. Yun lang yung tanging daan niya na makalakad. Bulag na yun, Pastor Raguma. Kaya nung pupunta ako doon, sabi ko, kaya mo ba, Pastor Raguma? Hanggang merong tungkod akong inahawakan at yung umaakay sa akin, magsisimba ako. Bakit? Ano bang nakita natin doon, mga kapatid? Yung connectivity natin sa Panginoon. Hanggat tayo'y nakakonekta sa Panginoon, magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon.
Maraming hindrance, maraming pagsubok, manatili ka lang habang meron ka pang kinakapitan. Hanggat nandiyan pa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya, salamat sa Panginoon dahil sabi nung ate ko nung hindi ko magsalita doon sa port. Kasi sa amin sa Amaling, isang beses na lang ako nagsasalita. Minsan, kulang pa yung panahon. No? Parang hindi na ako pwede magsalita kasi ang dami nilang pwede magsalita. Ang dami nilang pwede kong gawing speaker no, sa simbahan. Kaya ginagawa ko, para makapagsalita yung iba, nire-reshuffle ko sila. Pag may schedule ako doon sa aming cluster, may isang simbahan, ang ginagawa ko, sinisend out ko sila para magsalita sa simbahan. Kaya, bakit ko sinasabi? Kasi yan po yung paglilingkod natin. Kailangan natin ang kumilos, kailangan natin ang maghayag, kailangan natin ang gumalaw at maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, sa ating paglilingkod, kaakibat nito ay ang ating buhay, yung ating pagkilos. Kaya ngayon, natutuwa ko, ang daming mga kabataan, sabi ng anak ko kanina, yung bunso, pa, sabi niya, yung mga young people doon, kasama ko nung camp, sabi niya. Kailangan niyo si Russell? Si Russell, sabi niya, yun po yung taga-Santapi daw lagi niyang nakasama noon, sabi niya. Ay, may camp na naman. Kaya yung pinagmamalaki niya sa akin, nakasama niya lalaki. Sabi ko, sa kampat eh, sabi ko. Kaya nakita ko yung mga young people. No, pinagpala kayo dahil kayo ay gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen. Receive it. Receive. Mapalad kayo kasi maraming mga kabataan sa panahon ngayon wala sa loob ng simbahan. Diba? Maraming mga kabataan na wala sa loob ng simbahan. Kaya kayo mapalad kasi sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Sumunod kayo sa pagkatawag ng ating Panginoon. Amen. Diba? Marami tayong pwedeng gawin sa labas eh. Marami tayong pwedeng aasikasuhin. Pero, inunan nyo ang maglingkod sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa inyo. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat ng marami sa iyong kabutihan. And we acknowledge your presence in the Tito Bas. Patuloy, Panginoon, we strengthen our faith. Patuloy po, Panginoon, buksan ang aming puso, ang aming isipan. Na patuloy, Panginoon, ang manangan ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay magningning sa aming buhay. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na dumapoy sa aming kaibuturan ng aming puso at magawa namin ito, Panginoon. At maging kalakasan na bawat isa sa amin habang kami nabubuhay. Ang iyong mga salita na nagpapalakas, at siyang magpapalakas sa aming buhay pananampalataya. Salamat, Ama, na dinako mo kami dito, Panginoon. Na ang lugar na ito ay lugar na ang iyong presensya ay patuloy na laging dumadaloy sa iyong mga anak. Na maramdaman ng bawat isa ang presensyang ito at magpatuloy sa aming buhay, sa aming kami naroon. Tunay nga, Panginoon, na marami kaming dapat gawin at dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, patubayan mo kami. Itago mo po kami, Panginoon, sa iyong likuran. Ang iyong mga salita, ang siyang makita, ang iyong kaniningan, ang siyang maranasan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin. Sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so salamat sa Panginoon. At hanggang anong oras pa tayo dito? Hanggang alas 12? Hanggang alas 12? Kami sa amin, umpisa po namin ay nag-i-start sila ng 8:30 o 9. Parang sistema rin po natin ganito, talagang pang matagalan. Itasanay namin sila na mag-start ng mas maaga.
Nag-start kami ng mas maaga, alas 8. Ang ganda. Diba? Ang ganda, alas 8. Sabi ko, salamat Panginoon, maaga. Nung sumunod na linggo rin, sunod na buwan, pabalik ko rin ng pabalik. 8:30 na naman, naging 9 na naman. No. Talagang Kristiyano, adjustable. Ano? Ay yung aming mga young people, ay yung mga music team namin, ay maraming alaga. May babuyan, may buko, maraming trabaho. Kaya sabi ko, tinanong ko sa kanila, ano bang maluwag na oras para sa inyo? Nagpagkasundo ako sa kanila, nagpagkasundo. Sabi ko, hindi kayo magpagkasundo sa akin, sa Panginoon. Sige, 9. Start kami, 9. Kaya start 9, diretso na yun. Pag wala pa yung mga worship leader, lahat kayo, maiwan kayo pag nauna na kami sa langit. Nagpupuri na kami. Kaya sabi ko nga, sa bawat paglipas ng panahon, natututo tayo sa lahat ng bagay. At hindi naman tayo doon na tumitingin, kundi nakapokus tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. At sa buhay po namin, kami ay patuloy nakikibaka. At tayong lahat ay patuloy nakikibaka. Pero sabi ko nga, parang wala na tayong kapahingahan. Wala na tayong pahinga pagdating doon sa paglilingkod. Kahapon ay galing po kami ng Friday, galing po kami ng Kabugaw. Nag-pastor fellowship po kami, cluster 6 hanggang Oriental ang aming cluster. No, kaya may cluster 6 po kami, hindi po kami nakasama doon sa gathering ng aking pamilya. Nauna po yung aking ministry. Kaya doon po kami nag-prayer meeting sa kaitaasan ng bundok. Napakalayo. Napakalayo. Pero dahil sa paglilingkod, ginagawa ko namin. Although yung aking kalagayan ay nandoon pa rin, na hindi pa stable yung pagka-aksidente ko. Noong nakaraan kasi nahilo na naman ako. Kaladyaan kami ni Mrs. Dalawa lang kami sa bahay eh. Dalawa lang kami sa bahay. Gusto niya kasi manood TV-serye. Ano yun? Ano ba panood mo? Ayaw ko manood ng TV-serye. Kasi nga, sabi ko, panood ka ang TV-serye, maapektuhan siya eh. Sabi ko, kung ano yung sinasabi dun sa teleserye, wag yan, wag yan, wag yan. Di ba? Happy ko na eh. Di ba? Sino nanonood teleserye dito? Di ba? Kung ano yun dun sa teleserye, pag minsan yung pinano nyo, nagagalit na kayo. Di ba? Naapektuhan yung inyong pati inyong buhay, gulong-gulo na rin. Kung magulo yung pinapanood nyo, yung buhay natin gano'n din. Kaya habi ko manood. No, inaagaw ko kasi basketball yung aking pinapanood. No, basketball. Kaya nasubrihan siguro ng agawan namin kaya hindi ko binibigay. Ay gusto niya rin na alok ko ang aking ulo. Nahilo ako. Sabi ko, ba? Nagbalintong-balintong na yung bahay. Sabi ko. Kaya nga, salamat. Ba't ko ba kinukwento? Magminsahe pa ba ako? Magkwento na lang ako. Pero, salamat sa Panginoon. Yun po yung buhay namin. Kasi, ang pinakamaganda po doon, sa isang pamilya, ay nandun po yung pagtitiwala sa Panginoon at kapanatagan ng ating buhay sa piling ng Diyos. Kaya po yung ating pag-aaralan, may kapanatagan sa piling ng Diyos. Yan po yung ano natin. Totoo po ba na may kapanatagan sa piling ng Diyos? Meron. Kasi kung wala kayo sa piling ng Diyos, kung wala ang Diyos sa buhay po natin, nandoon ang kaguluhan. Diba? Nandoon palagi ang problema. Pero di ko sinabi, kapag nasa piling ka ng Diyos, walang problema. Meron. Pero, napaglalabanan natin. Nakakaya natin dahil sa Panginoon. Sa tulong ng banal na Espiritu. Diba? Kaya yung buhay po natin, at kung titingnan natin, sa panahon po ngayon ay puno-puno ng kaguluhan.
Diba? Puno-puno ng masasalimot ng mga problema o anuman na dumarating sa buhay ng tao. Ang mahal ng krudo. Apektado tayo, di ba? Naiinis na tayo sa mga tao. Nangyayari sa ating gobyerno, nangyayari sa South China, nangyayari sa ibang bansa. Bakit nangyayari yung mga bagay na yun? Dahil ang tao, hanggat lumalaki yung kanilang profit, yung kanilang mga nakukuha, lalong gumugulo ang buhay. Pero sa piling ng Diyos ay merong kapanatagan. Merong kapayapaan. Amen? Wala man tayo yung mga bagay na sa mundong ito, pero meron tayong Diyos na kasama at meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating buhay. Kahit wala tayo. Kami ba mag-asawa, forma lang ito na meron kami damit na maganda, nakasapatos. Bigay lang yan. Diba? Blessing. Pero lumalaban kami. Dahil alam namin at nagtitiwala kami sa Panginoon na sa piling niya, nagiging panakag kami. Tatlo yung courage namin eh. Wala naman akong trabaho dahil hindi ako pwede magtrabaho. Pero nagtatrabaho pa rin ako para sa kanila. Bakit? Kasi yung mga bagay na nangyari sa buhay natin, kailangan pa rin natin magpatuloy ang buhay. Kaya sabi ko doon sa aking mga, wala naman akong member dito eh. No? Wala akong member dito eh. Huwag na ako sumbong ha. Sabi ko, nakita niyo ako, di ba? Nagtatrabaho ako kahit may diferensya. Kasi yan yung dapat. Kung si Apostol Pablo, sabi niya, para hindi niyo ako bigyan na makitaan ng mga bagay na ako ay nagiging pabigat sa inyo, sabi niya doon, sa Corinto, sa Efeso, saan man, sabi niya, sa Galacia. Nagtatrabaho kami sa amin para kami ay mabuhay. Kaya yung ating mga lingkod ng Panginoon, nila ate ko, di ba? Sa hirap kaya sa palengke, nagkahirap sa palengke. Kung wala siyang customer, wala din siyang kita. Diba? Gano'ng kahirap, pero nagpapatuloy. Dahil sa Panginoon. Dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Ganyan ang buhay, di ba? Ba't kami, sabi ni Mrs. sabi niya, pati tayo. Dapat tayo bumuha. Sabi niya rin, wala tayong ganito. Sabi ko, maya-maya yan, meron na yan. Punta kami sa loob ng simbahan, mag-pray. Manalangin kami, titiwala kami sa iyong Panginoon, tinawag ko kami. Dahil yan ang nais mo. Meron kaming kapanatagan. Unti-unti, diba? O meron na naman. That is a God's provision to the all believed told His servant, His Son. He trusted in Him. Na mayroong blessing na palagi ibinibigay ng Diyos kung tayo titiwala at magiging tapat sa Panginoon. Yan tayo bilang mga mananalig. Sabi niya may kapanatagan. Sabi niya doon sa John 16:33, pag-ibasa natin, John 16:33, may Bible ba yan? Yan, sa ano na lang ako kukuha sa cellphone. Yan 16:33. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan yung sinabi sa aklat na ito, na sabi niya na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kahit ang Panginoon
ay napagtagumpayan niya ang sanlibutan kung siya'y napako sa krus. At tayo din na mga mananampalataya ay magtatagumpay tayo sapagkat napagtagumpayan ng ating Panginoon ang sanlibutan. Yan yung ibinibigay niya sa atin. Kaya tayo na mga mananampalataya ay hindi tayo matatalo kailanman kung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Yan yung sinasabi ko, yung connectivity natin, yung connection natin sa Panginoon. Kaya sabi niya doon sa diyan, ang hiwalay sa akin ay mapapahamak. Di ba? Kailangan lagi nakadugtong sa ating Panginoon. Meron tayong connection sa Diyos. Kahit kung meron kapayinahan, meron kapayapaan na nais natin, kailangan natin gawin na tayo ay lumapit sa Diyos. Yan yung magagawa lamang natin. Kung sa ating sarili lang, sa galing sarili natin, wala po tayong kayang gawin. Kung hiwalay tayo sa Panginoon. Sabi niya, una, may kapanatagan ang isang mananampalataya, ang isang tao, no, kung siya ay merong matuwid na pamumuhay. Ito po yung isang bagay na kailangan natin. Magkaroon tayo ng isang matuwid na pamumuhay. Kaya sa amin po, iano po sa inyo yung aming mga kapitbahay. Tuwing gabi yan, pumapaswit na yan. Kaya pumapaswit kasi puspos na naman ng espiritu. Espiritu ng alak. Gabi-gabi, gano'n. Ano ba itong ano na to? Sabi ko, nakakabulahaw. Ayos lang sana kung bulahaw kung Christian song pinapanood ang ginapatugtog. Kaya nga, kahit ang mga mananampalataya ay nakikita yung mga bagay nito, bakit sila ganon? Bakit sila ganon? Tayo bang mga mananampalataya, hindi rin tayo pwedeng maging ganon? Hindi pwede. Kasi kailangan nating makita sa buhay natin ang merong kalinisan ng ating pamumuhay. Dahil tayo ay tinitingnan ng mundo, na tayo mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, ay binabasa ng mundo. Dahil magniningning ang Diyos sa buhay po natin. Kawangis tayo ng Panginoon sa kanyang mga ginagawa. Hindi man sa mukha, pero doon sa ginagawa ng Diyos ay kawangis tayo ng Panginoon. Hindi pwedeng makita sa atin yung gawa ng mundo. Na tayo mga mananampalataya ay yung ginagawa natin ay ginagawa din ng mundo. Iba yung ating pamamaraan, iba yung ating kinagagawian. Dahil yung pinagmulan natin ay sa Diyos. Ang dugong nananalaytay sa atin ay dugo ng ating Panginoon. Yan po yung isang bagay. Dapat na makita sa buhay po natin na meron tayong kapanatagan sa piling ng Diyos. Meron tayong kapayapaan. Una ay meron tayong matuwid na pamumuhay. Napakahirap po pa naman yan, Pastor. Sabi niya. Diba? Sabihin natin, napakahirap naman yan. Tayo natin gawin kung tayo hindi ko. Ito ang namin ni Tatay kanina. Sabi ko, dalawa lang naman ang kahihinatnan ng tao. Una, ang mapahamak. Ang pangalawa ay mayroong buhay ng hanggan. Ang maging masama at maging mabuti. Alin ang pipiliin natin? Ang mabuti o ang masama? Di ba? Yun lang naman eh. Ang dalawang bagay na yun na mangyayari sa buhay natin. Pangalawa, may kapanatagan nung sa piling ng Diyos kung tayo ay mayroong pagtitiwala sa Diyos. Amen. Tayo ba'y nagtitiwala sa Panginoon? Pag sa pagtitiwala po, napakahirap po umano po natin. No? At alam natin na marami sa mga Bible character na sinubok yung kanilang pagtitiwala. Si Abraham, di ba?
sinubok yung kanyang pananampalataya, na kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya doon sa Hebrew 11 verse 1, Hebrew 11 verse 1, na yun. Makita na. Yun. Hebrew 11 verse 1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yan daw yun. Sabi niya, yung ating pagtitiwala, no? Ang arayan kaibig, akakakibat ba? Akakakibat. Parang nagugulol na ako. Kaakibat ang ating pananampalataya, no? Ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan. Doon nagsisimula yung pagtitiwala natin sa Panginoon dahil tayo po ay nananampalataya. Kaya nga sabi niya, ito na po yung isang bagay, yung makikita natin na kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Pero sinusubok tayo sa pagtitiwala natin sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At nakikita ito sa buhay po natin. Diba sa pang-araw-araw ng buhay natin, diba? Kung talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya nga natin ipagpalit yung labahin natin sa Panginoon, di ba? Kaya nga natin ipagpalit ang Panginoon pag may mga dumating sa atin, di ba? Ay, hindi muna ako mag-church. Diba? Kaya natin ipagpalit. Para sasabihin natin yun, nagtitiwala ako sa iyo. May pananampalataya ako sa iyo. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mayroong malinaw na pananaw sa Diyos. Ang taong mayroong pagtitiwala sa Panginoon ay mayroong tinitingnan, nakapukos lamang sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya. Pag-usapan natin. Sabi niya, letter A, sabi niya, ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay may malinaw na tinatanaw o plano sa buhay natin. Na tayo nakaranas ng kapayapaan at kapanatagan sa ating buhay at yung pagtitiwala natin sa Panginoon at dahil sa ating pananampalataya sa Diyos ay nakapukos ang ating bagay para sa Panginoon. That the heavenly things is not on in the earthly things. Because of the earthly things is gone. Nangyayari na mawawala ang lahat ng bagay. But the heavenly things, yan po yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Na sinisikap natin na maging mapaunlad yung ating buhay, pananampalataya. Upang sa ating paglakad na merong malinaw na plano ang Diyos at nakikita natin bilang mga mananampalataya ang plano ng Diyos sa ating buhay. At tinatanong natin, Lord, ano ba yung sa akin? Ano na ba plano ng Diyos? Jeremiah 29 verse 11. Ang plano ng Diyos ay magkaroon ka ng pag-asa. Ayaw kanyang mapahamak. Mahal tayo ng Diyos. Inilagay niya ng Panginoon yung kanyang magandang plano sa ating buhay. Pero ang tao ay ang pilit na umaalis doon sa magandang plano ng Diyos. Dahil nawawalan ng pagtitiwala sa kanyang buhay. Dahil ang tao ang siyang umaayaw na maglingkod sa Panginoon. Kaya yung kanyang pamumuhay ay hindi nakikitaan ng magandang halimbawa bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga anak ng Diyos, dapat makita sa atin yung kalinangan, makita sa buhay natin yung kapayapaan, sapagkat ang ating sinusundan ay ang ating Panginoon. Dahil yun yung plano ng Diyos sa buhay ko natin. Kaya nga sabi niya, ako'y aakyat sa langit.
At ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Diba, sarap. Kung mawala ka dito sa mundo, pag-uwi mo sa tunay mong tahanan, ay meron ka ng matitirhan. Anong klaseng titirhan mo pa doon? Kaya merong magandang plano ang Diyos. No? Meron tayong malinaw na pananaw. At kung malabo yung ating pananaw, bumalik ka sa Diyos, tanungin mo sa Panginoon, Lord, ano nga ba yung plano mo sa akin? Ako ba'y titigil sa paglilingkod? Ako ba'y titigil doon sa talentong ibinigay mo sa akin? Kaya yung mga nagasayaw dito, pinagpala kayo dahil kayo po yung mga tinawag at pinili ng Diyos para gawin yung mga bagay na to glorify your God kung sino yung inyong sinasamba. Eh marami ko sa mga iba-iba kong mga church na naiikot ko ay nakikita natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ang Santa Fe, napakarami. Compare sa ibang mga simbahan. Nung minsan pumunta ako ng Kabugaw, doon ako nag-speak. Ang mga member, 7 na lang. Kaya sabi ko doon sa pastor, nasaan na yung iba? Nagbakasyon pastor, saan? Sa Cebu. Nagbakasyon sa Cebu. Sibuyasan. Diba? Sabi ko, nauna yung Cebu. Kaya daw pinapalitan na yung Cebu ngayon. The tourist spot na iba na. Kaya maraming mga Kristiyano lagi nasa Cebu. Sa amin ganoon din po eh. Nasaan yung iba? Nasa Cebu. Busy. Magsiparang. Meron po kami nakatampa na kami. Uso ba dito tampa? Ha? Uso yung tampa? Oo. Diba? Nakasangla na yung buhay mo doon. Diba? Tampa na yung garuin mo. Kaya trabaho ka, wala ka nang susunduin. Diba? Pero bakit nangyari? Kailangan eh. Pero di natin kinukundin. Pero ano nga ba yung plano ng Diyos sa buhay natin? Yan ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos ay maging masagana ka. Saan? Sa spiritual na buhay. Maging masagana ka sa spiritual na buhay. Dahil yun ang dapat, yan ang totoo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya doon sa Korintoya ngayon na ganyan, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil maraming tanga na nakapanira. Hindi ang ating impok, hindi ang mga kayamanan sa langit. Hindi naman kayamanan yun na pera. No. Yun po ay yung gawain natin. Kailangan nating pagyamanin yung gawain natin na paglilingkod sa Panginoon. Yung tinutukoy niya doon, yung makasanlibutan ay ating iwaksin. Kundi pagyamanin natin yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya marami daw kami ni nanay kanina. Dami daw mga pastor at Rachel Hander eh. Kaya marami na buwan na meron talaga. No? Pero ang kayamanan na dapat nating makuha ay yung mga kaluluwa na naniligaw na landas. Amen? No. Sino yung nun? Tayo na mga pinili at tinawag ng Diyos. Dapat makita sa buhay natin yung buhay na mayroong kapayapaan. Makita ng ating kapitbahay na tayo ay mayroong payapang pamilya. Na tayong pamilya ay mayroong pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, sabi niya, ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay lumalakad sa katotohanan o liwanag. Ayan yung sinasabi ko kanina rin. Na taong may pagtitiwala sa Diyos, ang ginagawa niya dahil yan ang plano ng Diyos, ay lumalakad siya sa liwanag, sa katotohanan na kanyang narinig at nakita.
Ano ba yung narinig natin? Yun dapat yung ating daang lakaran ay yung katotohanan. Eh sabi nga Apostol, kaya maraming Kristiyano hindi nakakarating doon sa kanyang parumunan dahil ang daming mga ditor, ang daming waiting shade. Doon sa unang waiting shade, meron nagkukwentuhan, nagchichismisan. Dito, muna siya doon. Sunod na estasyon ulit. Meron naman doon, iba na naman yung ginagawa. Diba? Naalala natin yung nung Israel, di ba? Umabot ng 40 years, yung kanilang pagkamantalang saglit lang pala yun, umikot sila na gano'n, no? Yung pala yung pupuntahan nila ng lupang pangako, ang lapit-lapit lang. Ang dami kasi dito, eh. Kaya ang Kristiyano naliligaw. Maraming naliligaw. Kaya tinuturo sa atin ng Panginoon, ng ating Panginoon ang siyang ina. Kaya nga dapat meron tayong malinaw na pananaw. Meron tayong malinaw na plano na nakikita natin sa buhay po natin. Ang maglingkod at gawin at tubdi ng kalooban ng Panginoon. Ang buhay natin ay nakaayon at nakasentro sa ating Panginoon. Yan yung ating buhay. Meron tayong pagtitiwala sa Diyos. Meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Pangatlo, sabi niya, ang taong may pagtitiwala sa Diyos ay walang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang mayroong pagtitiwala sa Panginoon, walang inaasahan, kundi ang ating Panginoon. Sabi ni tatay kanina, walang dapat asahan sa panahon ngayon, kundi ang Diyos. Tama. Na walang ibang dapat asahan kundi ang Diyos. Sa amin, pero nagkasakit. Ikwento ko sa amin doon. Dito wala naman eh. Kasi baka hindi nyo na ako palabasin dyan sa pintuan. Nagkakwentuhan. Kaninang maga lang namin pinakwentuhan ni Mrs. Habang kami nagkakape. Sabi niya, ba't kaya pa? Sabi niya, yung mga tao nito nung nakaraan magsimba kasi merong nararamdaman. Sabi ko ganyan ang tao. Kung saan nakakaranas ng karamdaman sa lubha sa kalumalapit sa Diyos. Kasi kailangan nilang pagalingin. Kailangan nilang pagalingin. Pero kapag nakaranas na uli sila ng kagalingan, wala na ulit. Nanunumbalik ulit sa kanilang ginagawa. Meron daw siya kinausap, sabi niya, ba't ka nang sumimba? Sabi niya, wala kasi si mister, walang magdadrive. Samantalang panay naman naglagaring na doon sa kalsada, pabalik-balik. Pero pag panahon ng linggo, hindi na makalakad. Di ba? Baka matuluyan ka ng hindi makalakad yan. Di ba? Kaya yan yung mga dahilan ng mga tao na hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pag sinabi mo, simba ka, meron akong gagawin. Meron akong gagawin. That is only alibi. Parang kinisirili nyo na alibi laging merong alibi. Hindi malinaw yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Dapat nating makita at kung meron tayong malinaw na plano at nakita natin yung malinaw na plano ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo maliligaw. Hindi po tayo mawawala. Nananatili yung pagtitiwala natin sa Panginoon. No? Kaya yun po yung inaasahan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahon po ng krisis, sa panahon po ng mga ganitong pagkakataon, ang ating pagkatiwalaan at asahan ay ang ating Panginoon. Lagi natin kapitan ang ating Panginoon. Iangkla natin yung buhay natin sa Diyos. At hindi tayo matitinag. Sabi niya doon sa Isaiah 40 verse 31, dito po tayo tapos. Isaiah 40 verse 31. Isaiah. Isaiah 40 verse 31, ito po yung kanyang sinasabi.
Ngunit muling lumalakas at sumisikla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sa ibang salin, manlulupaypay. Hindi sila manghihina. Ngunit muling lumalakas at sumisikla ang nagtitiwala kay Yahweh. At kung ang pagtitiwala niyan ay nasa atin, tayo'y pinapalakas ng Diyos bawat araw. Kung tayo'y nangihina, muli tayong ibabago ng Diyos upang muling palakasin ang buhay pananampalataya na nangihina sa buhay po natin. Sapagat sinabi ni Apostol Pablo, kung saan tayo nangihina, dapat doon tayo maging malakas. Alam natin yung mga weaknesses natin sa buhay. Na kapag dumarating na tayo doon, in that point na nakita natin, it is my weaknesses. Doon tayo magsimulang manalangin. Pagtagumpayin mo ako, Panginoon, na pagtagumpayan ko ang kahinaan ito. At pagtatagumpayin ka ng Diyos. Dahil tumulong ka sa Kanya. Alam mo ang plano ng Diyos. Malinaw ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay matibay ang kanyang paninindigan na tanging ang Diyos lamang ang kanyang inaasahan at wala nang iba. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating mga plaki, hindi ang ating anumang meron tayo sa sanlibutan ito, kundi meron tayo na Diyos sa buhay po natin na siyang nagmamayari ng buhay natin. At darating ang panahon at takdang panahon na makakasama natin siya sa bodas na tinawag tayo. Amen. Sabi ko, yung mga kabataan narito sumasayaw at saka yung mga ginagamit ng Panginoon sa church, yung mga magulang, mapalad po kayo. Na yung mga kabataan niyan ay gamitin ng Diyos sa kanyang ubasan at tawagin ng Panginoon. Tawagin ng Panginoon. Diba? Tawagin ng Panginoon. Okay? Ay, sabi niya doon, sumisigla, no, lumalakas, sumisigla ang mga nagtitiwala sa Panginoon, nalilipad sila na parang tulad ng agila. Diba? Gano'n ba kataas ang lipad ng agila? Hindi nyo ba baba? Ha? Gano'n kataas ang lipad ng agila? Diba? Matayog. Bakit matayog ang lipad ng agila? Sige, ngayon, mataas, no? Bigyan natin, ano ba karakteristik ng agila? Diba? Mataas siya lumipad. Alam nyo? Kapag may bagyo, panatag ang agila. Kahit malakas ang angin, mas gustong-gusto niya. Kasi, pag nasa mataas na siya, kasi yung level po ng taas na yan, yung level na yung hangin ay mataas, doon siya nakakalipad ng maganda. Pag buka ng kanyang pakpak, pag ano nung hangin, diba? Kasi pag wala yung ano, ikakampay ng gusto yan eh, mabigat. Pero kapag may hangin na, pag buka no, yung buka ng kanyang mga bagwis, doon na siya ngayon nakakapagpahinga. Diba? Kapag merong bagyo, doon siya pumapailan lang at mataas ang ano niya pag malakas ang hangin. Diba? Doon siya nakakapahinga sa taas. Kaya tayo mga mananampalataya, kapag nakakaranas tayo ng problema, dapat doon tayo ngayon nagiging masikasik, nagiging payapa yung buhay natin. Lumalapit tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa problemang ito. Dahil ibinigay mo sa akin upang lumakas ang aking buhay pananampalataya. Di ba? Di ba ang sarap? No, kaya kami nililito, pag mayroong mga nararamdaman kami, maganda, takbo kami sa loob ng church. Pray. Prayer meeting namin, isa, dalawa lang kami. Diba? Nagpe-pray na kami kasi ang schedule, 7 o'clock, start na kami. Kahit dalawa lang kami, start kami. Start kami yan. Doon kami, sa dalawa lang kami. Hanggang nanalangin kasi yung ano namin, pagpasok ko ng simbahan,
mananalangin ka, magpupuri ka sa Panginoon. Diba? Worship the Lord. Pinupuri ka namin, O Jesus, tinataas sa iyo aming kamay. Oh yeah. Pinapupurihan ka ng aming awit. Oh yeah. Diba? Diba? Pray, worship muna, worship. Pag pumasok ng church, worship. Saka kami ngayon mananalangin. Pinagpipray namin ng mga kapatiran na nangihina. Pinagpipray namin ng mga kapatiran na nawawala, naliligaw. Pinagpipray namin na maging malakas. Na maging malakas. Ano yung agila kapag yan ay matanda na, yung maglulugon na siya, papasok na doon sa kuweba yan at doon magpapahinga. Doon yan magpapalakas. Tayo din mga mananampalataya, kapag dumarating yung mga problema sa atin na tayo nangihina, lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo. Makipag-niig tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako na maging malakas. Tulungan mo ako sa problemang ito na patuloy na mapagtagumpayan ko. Na habang nararanasan ko yung mga pagsubok na ito, ay lalong tumitibay ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Amen! Nagadobo natin yun. O baka nakakulot na yung nuha ko. Huwag ganun. Diba? Ating lumapit sa Panginoon. Tinuturuan tayo. This is characteristic of Abel. Na maging payapa sa kabila ng malakas na hangin, malakas na bagyo. Payapa siya. Tinatanggap niya. Yung aming kapitan ni Tamboong. Pag nagpatotoo yun, wagas. Kaya sabi niya na lang, sabi niya, ina-accept ko ang lahat ng problema. Welcome lahat ng problema sa buhay ko. Ayun na lagi niya sinasabi, welcome. Bakit? Kasi yun ang magpapatatag sa iyo sa buhay pananampalataya. Dahil walang pagsubok na hindi mo kayang pagtagumpayan, lahat ay kaya sa tulong ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu. Kaya yung agila, kaya sabi niya, pag lumipad, lilipad tayo kapag tayo malakas na, pag tayo ay matibay, pag napagtagumpayan na natin yung mga ating pagsubok, muling papainan lang, muling lalakas. Tayo bilang mga mananampalataya. Kaya sabi dito sa Revelation, sabi niya, ito pinagdaramdam ko, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Nagtatampo ang Panginoon, nasaan na ang iyong unang pag-ibig? Nung ikaw'y nakakilala sa akin, nakipag-isa sa akin, ang sigla-sigla mo. Ang taong nagmamahal, wagas mo magmahal. Di ba? Kahit malayo, pupuntahan. Pag nagmamahal ang tao, laging laman ng kanyang isipan ay yung kanyang minamahal. Amen? Di ba? Diba si Brad Dato, talagang nung minahal niya yung si, ano nga pangalan, kalimutan ko na. Hindi kanyang misis. Isip mo, yun yung minamahal ko, kaya si misis yun. Ako ang lagi niyang iniisip ko. No, yan lagi iniisip ko, di ba? Yung minamahal ko. Kasi, yan tayo. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, lagi ang iniisip natin ay ang Panginoon. Di ba? Lagi, alam natin, simpa ngayon, ready na ako. Prayer meeting ngayon, ready na ako. May gawain, ready na ako. Di ba? Kasi mahal natin ang Panginoon. Ang Diyos yung mahal natin. Ay, meron ka pang gagawin. Kaya ano muna yan. Di ba? Unahin ko to. Di ba? Yun po yung isang bagay. Kaya, yung inyong basura, kahit mag-tricycle lang yung papunta dito, di ba? Ganyan kasi, mahal na kayo, kaya in love sa inyo eh. Kaya mahal na kayo, di kayo iiwan. May iiwan. Parang nangayayat na kayo, ate ko nangayayat na no? Kasi maraming ganyan maraming iniisip. Pero panatag pa rin.
nasa kanya pa rin yung maliwalas. Sabi niya, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Diba? Kaya yung titiwala sa Panginoon. Kaya yung mga hindi nagtitiwala sa Panginoon, ano? Nawawala. Wala na yung brother nyo man. Yung hindi nagtitiwala sa Panginoon, nawawala. Diba? Marami sa mga simbahan, maraming mga member ng simbahan na hindi nagtiwala sa Panginoon. Sila yung mga nawawala sa simbahan. Yung kanilang buhay ngayon ay hindi na nakakonekta sa Diyos. Dahil hindi nila alam yung plano at malinaw yung plano ng Diyos sa kanilang buhay. Kailangan natin umasa sa Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Siya lamang ang ating Panginoon na ating tagapagligtas. Siya yung magpapalakas sa atin. Bago po ako bumaba, ito po yung isang quotation, sabi niya. Kaya nga mga kapatid, kung kailan pusigit ang kadiliman, kung kailan nahihirapan sa pagtakbo, magpatuloy ka lang at magtiwala sa Diyos. At umasang malapit ka na sa pinislan. Huwag kang susuko, kapatid. Baka pagsuko mo, hindi mo alam, yan na pala yung pinislan. Kaya sabi niya, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Baka yan na yung pinislan. Hindi natin alam. Yan yung ating pagtitiwala. Yan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag tayong tumigil anuman ang mangyari sa ating buhay. Huwag patuloy ka lang. So, bago ako bumaba, gusto ko umawit tayo ng isang awitin. Pinibatan yung mga natin. Worship leader natin. Upo lang mo kayo. Huwag mo kayong tatayo. Gitara. Anong meron tayo na awitin? Kung alam niyo sana yung titiwala kayo, diba? Ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y gagaling sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo, diba? Ako'y nagtitiwala sa iyo. Tulang. Ako'y nagtitiwala sa iyo. Wala, no? Yung alam natin, lilim. Hindi, kanina, inaawit ko, di ba kanya? Ako banal mong tahanan. Yan, banal mong tahanan. Pwede na yun. Awitin muli natin yan. No, upo lang po kayo, kaya yung mga invitaris natin. Worship leader natin. Awit po tayo. Alam nyo, habang inaawit po natin ito, humiling tayo sa Panginoon. Nagtayo'y patnubayan at gabayan ng ating Panginoon. Kailangan nating magpasakop sa Panginoon. Magpakumbaba, magsumamo. Walang tayong magagawa kung hindi ito lamang ang dapat nating magawa sa buhay natin. Ang gumulog sa Diyos at magpakumbaba at lumapit sa kanyang tahanan. Banal mong tahanan. Yes, may glory. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kausapin natin ang Panginoon. Kung tunay at dapat tayo magtiwala. Pag-ibig
sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y nagulong sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, panindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, manukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsambang, mga ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Jesus, glory to you, worship the Spirit. Hallelujah. Kunin nga, Panginoon, sa umaga ito. Na narito kami ng Diyos na iyong nana. Kami, Panginoon, ay nagsusupang lumalapit sa iyong pangalan. Hipuin mo, Panginoon, ang aming buhay. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay na aming naging sa iyong kaharian. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba na kung minsan ay naging mataas kami, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, ang mga pagkakamali ito. Turuan mo kami, Panginoon, na lumapit at tumangpas sa iyong paanan. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami iwalay sa iyo. Salamat, Panginoon, na kami tinawag mo. Tinawag, Panginoon, na kami, Panginoon, ay inibig mo kahit gawin kapag-dapat. Yes, Lord, hallelujah. Sa mga naranasan ito, Diyos, ay pagkatagin mo, Panginoon, ang aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakan sa mundo ito na meron sa kapaan mo, na meron pagtatagumpay. Yes, Lord, hallelujah. And it's glory. We worship with the Spirit. And your presence come, your down, your spirit, touch them all. Hipuin mo, Panginoon, ang ipapagpalang buhay, ang ipanan ng Espiritu, ang buhay ng bawat isa. Na gamitin, Panginoon, sa iyong dakilang kapasan. Oh, hallelujah. Amin kong tinadalangin, Ama, ang mga kapatid namin, Panginoon, na wala dito sa iyong bahay na dakilan. Dalangin namin, Panginoon, na maibig sila makahamak, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Maging ang aming pamilya, ang aming mga anak. Dalangin namin, O Diyos, na makasama namin sa pagpupuri, makasama namin, Panginoon, sa iyong paglalahati, sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. We worship with the Spirit. Sa iyong Panginoon ang kapangyarihan, sa iyo ang kadakilaan at ang malakihan sa aming buhay. Yes, Lord, we worship you. Thank you, Lord. We give you glory. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami, Panginoon, sa iyo. Pero salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kapag, Panginoon, na kami yung pinagkikitapan, Panginoon. Oh, hallelujah. Dalangin ko, Panginoon, sa umagang ito, sa lahat ng merong karamdaman. And we declare the total healing. We declare na dalangin namin ang kagalingan. Kagalingan pisikal, kagalingan espiritual. Dalangin namin, Panginoon, ang simbahan ito ay pupunuin mo ng mga kaluluwa na mapupuri sa iyo. And we declare in your presence, kapagkat sinabi mo, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang aming pinagkakagalian dito sa lupa ay iyong tatalian mo sa langit, O Diyos. Kung ano, Panginoon, ang aming patnaw, katulad ng agila na tayo ka pinapaglipan, kapagkat nakikita ng Panginoon ang kanyang
Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano lumapit. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano maglingkod. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano magmahal upang mahalin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga tao na naliligaw ng landas. Tinuruan mo kami, Panginoon, kung paano namin tupin ang iyong kalooban. Hindi lamang ang aming mga manggagawa ang siyang dapat, Panginoon, na maghayag nito. Ganon din kami, Panginoon, na yung mga anak, na yung mga pinili upang gawin at tupin ang kalooban mo, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na mga leader ng lugar na ito, na sila, Panginoon, yung patatagin sa kabila ng mga pagsubok. Patatagin mo sila, Panginoon, ang kanilang mga nararanasan, na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, na magpatuloy sa iyong pangalan, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. We worship. Dalangin namin, Panginoon, ang lugar na ito, ng saan kami, Panginoon, ay marami at maraming magpupuri sa iyong pangalan. And then we declare, O Diyos, at dalangin namin, Panginoon, ang iyong biyaya, and we declare your blessing, Panginoon, sa pamilya ng bawat isa na narito. Iyong pagpalain, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang anumang meron kami, upang kami, Panginoon, ay pagpalain, upang kami rin, Panginoon, ay magpala sa iyong tahanang ito, O Diyos. Salamat, Ama, sa iyong mga anak, sa mga bata na narito, sa kanilang murang isipan, at ang pagkatakot sa Diyos ay patuloy na kanilang maranasan. At hanggang sa kanilang paglaki ay nandun ang kanilang paglilingkod. Salamat, Ama, sa mga batang narito, na patuloy mo sila, Panginoon, na dinadala sa iyong kaharian, na patuloy, Panginoon, na gagamitin sa susunod na henerasyon. Salamat sa mga kabataan, sa mga music team, Panginoon, narito, na nagpapatuloy upang kayo, Panginoon, ay papurihan at awitan sa iyong kadakilaan sa aming buhay. Sa iyo, Panginoon, ang pagtatagumpay. Sa iyo, Panginoon, ang kaluwalhatian at kagalakan ng aming paglilingkod. Ito po, Panginoon, ang aming sabot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na manunubos. Amen. Mapagpalang araw po. Salamat, Pastor, sa mensahe niya, yung nahayag ngayong umaga upang mapalakasin na lang mananampalataya dito sa Santa Fe. Nakalimutan ko pala sabihin din niya kanina na si Pastor Ading ay nakakabatang kapatid ni Pastor Amingay doon sa hindi nakakakilala kay Pastor Ading. Kasi marami ng mga bago ngayon, mga kabataan na mga bagong generation. Talagang marami yung hindi nakakilala sa mga pastor. Naalala ko noon nung nandito sa Pastor Jess na nabanggit niya na sinabihan niya ako noon na, "Bro, magpastor ka, bro." Sabi niya sa akin. Ay, iniisip ko rin na isa ko kay pastor, hindi ako bagay dyan. Kasi sa Bible naman na may kanya, ang bawat mananampalataya may kanya-kanyang kaloob. Iniisip ko, hindi ba ako mag-pastor? Ay, iniisip ko, pag dito ako sa harapan, alam nyo, no, wala yung aking konsiderasyon. Nakalimutan ko na lang ito. Yan, ako yung mag-pastor. Doon sa mga pwedeng ko na mag-pastor, sa mga kabataan ngayon, talagang, ko sa anak ko, mag-practice na lang ito. Bigyan ko na sa mga bata yung sasayaw. Para pag wala sa yung Michael, hindi ka nanginig.
Ganun din sa gitara. Kaya, nasa kanya misis. Nung huli, si Pastor Carley, bakit naman ni Pastor Carley sa atin? Kami nga bro, ang Pastor Carley. Natatawa ako doon sa sinatawag niyo. Sa likod na ako yung sabi ko sa kanila. Kaya kung ano yung kalooban ng Panginoon, sabi ko support na natin. Support na natin. Kaya salamat sa Panginoon na kahit paano, magkaan tayo ng pagsubok, ay nagpapatuloy yung suligat na dito sa Panginoon. Parang sa'yo na. Hindi, pinto ko lang yun. Ayun po, natako na po tayo sa pagbibigay. Yung ating ano bang magbabasa na namin? Sa video, sa video. Wala. Okay, kaya tayo magbibigay sa para sa Panginoon. Ito ano po yung ating kapag-aari para sa Panginoon. Ayan, hinahayaan ko po na kayo po ang lahat upang ihanda ang ating mga sarili sa pagbibigay. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta walang hilagang kanluran. Di mo silangan saan man napunta. Lumaragas ang pagpapala, aking nakakatanan. Lumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta walang hilagang kanluran. Di mo silangan saan man napunta. Lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, lumaragas ang pagpapala, aking nakamtangan. Tayo po manalangin. Lord, ang Panginoon, pagpuri ka namin, pinatakilan ka namin sa umagang ito. Lord, maraming salamat tayo ngayon sapagkat iyan po namin ipag bawat puso na yung mga anak po na patuloy na nagpupuli sa inyo po ng Lord, sa mga ito, sa mga anak na nakapagbigay sa inyo po na patuloy niyo po siya ng pagpalaan ito man sa kanyang araw-araw na pamumuhay po niya. Hindi lang po material, ganyan na po sa physical po niya. Doon po Lord, ay yung mga anak na hindi nakapagbigay po niya, pagpalaan niyo po sila, bigay niyo po sila ng kabuhayan po niya, upang sa mga susunod na mga linggo Lord ay makapagbigay sa inyo po niya. Alam ko po na
ang mga anak niyo ay nakikita niyo ang kanilang puso na napatuloy sa pagbibigay Panginoon upang makapagtulong sa mga pangailangan ng sa bayan ng Panginoon. Patuloy ka namin tinataas, ngayon nakira sa umaga ito, sapagkat kayo ang dapat namin inahin at ipagwerte sa buhay namin, sapagkat alam po namin at ang pinanghawakan ng iyong pangako, Panginoon. Mga Panginoon, sa iyo papuri at pasalamat sa umagang ito sa tayong pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen! Okay. So, ang ating po, umaupo muna kayo. Okay. Ang ating pong schedule ay Sunday School, 9 a.m. Pero kanina hindi nakapag-umpisa dahil wala pa kayo. So, Sunday Service, 10. Per meeting natin, Wednesday. Wala po tayo schedule ng bahay-bahay, no? Ang alternate natin. Kaya sa Wednesday din pa tayo sa church. Okay? So, fellowship, Sunday, 6 p.m. Pero dahil busy si Vin, hindi ito nagagawa. Okay. So, meron po tayong youth camp, no? This coming May 18 to 22. So, ihanda na natin ang ating mga sarili para sa activities na to. Mga kabataan na candidate. So, meron po registration to, 300. So, what is 300 now? Okay, 300 ang registration natin. So, pag-usapan natin ang ating mga gagawin sa first week ng May. No? Ating pag-usapan. Yung mga detalye ng ating mga gagawin sa camp na to. Okay? So, may mga candidate na tayo sa camp. Mga kapatid, mga kabataan. So, magsimula na tayong ikondisyon ang ating mga sarili para sa araw na to. Para sa araw na yan. Okay? Okay, wala pa naman mga activity. Ito po ang ating hinaharap. Ang malaking activity ngayon ang ating camp. So, ating po isang sa ating panalangin. So, kung wala na tayong mapang balita. Ang ngayong hapon pala, mayroong gatherings, ang event, ang mga young people at ang mga kabataan na malimit, mga children. Okay, tayo kung natin tumayo, tayo manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon, na dinadakila ka namin at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, muli sa iyong mga paalala sa aming lugar. At tayo sa iyo lamang kami magtitiwala, Lord. Wala na po kami ibang aasahan, Panginoon, sa mundong ito, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang, Panginoon, ang aming panghahawakan. Kayo lamang, Panginoon, ang aming sasandalan. Kayo lamang, Panginoon, ang aming tanggulan, Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, na lahat ng aming narinig, ay hindi po namin ito pakikinggan lamang, kundi ipamumuhay namin ito, God. Ipakakita namin ito, Lord, na kayo po ang aming Diyos, na pinagkakatiwalaan ng lahat ng aming mga ginagawa at ng aming buhay, O God. Salamat po, na tunay ng Diyos, ng biyaya, Panginoon, ang iyong kalakasan, ang iyong kaligtasan, Panginoon, ay patuloy po namin maranasan, O God, sa araw-araw namin ginagawa. Sa iyo lamang ang pagdakila at puri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw tumawid ng buksuya. Tanggapin natin ang biyaya ng ating pumuli kapal. Naway kuskusin nawa kayo ng Diyos na may pag-asa ng buong kagalakan at kapangyarihan at kapayapaan at pananampalataya upang kayo sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan ang sumaiyo magpagdaman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
fellowship mga kabataan ko dito, no? Di ba? Sandali lang po. Magkakaroon po tayong special offering dahil doon sa nanay ni Pastor Edgar na namatay. So, magbibigay po tayo. Yung, ano lang po yung kaya natin ibigay, no? Something, maliit na bagay. Okay? Magbigay po tayo ng ating konting kakayanan para iabot sa namatayan. Kaya ba yan? Yan, kaya. Balik ang mga bata.